buhay na Diyos. Masaya po ba kayo ngayong araw na ito? Holiday po ngayon, ano po? Wala pong pasok kaya marami tayo ngayon dito upang bisitahin muli ang dambana ng ating Panginoon, upang magkaroon na naman tayo ng kalakasan sa ating buhay pananampalataya, sapagkat dito tayo nakakakuha ng vitamina. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago po ako mag-umpisa, nais ko lamang pong batiin ang aking mga kapatid na nanonood sa internet, ang mga alagad na nasa ibayong dagat, ang mga tagasunod, ang mga caps na nasa ibayong dagat. Magandang umaga po sa tanghaling ito, sa inyong patuloy na panonood ng gawaing ito. And also to all my friends who are watching now in APCC in Beirut. Hi, keep watching. Magandang umaga po sa inyong lahat, at ngayong pong araw na ito, gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo kung ano ang binahagi sa akin ng Panginoon, upang pagsalu-saluhan natin ang topic na ibinigay niya sa akin, kung ano na nga bang liwanag ang ating nakamtan sa dakong ito, at tayo ay tuwirang nagbago o binago ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa ating pagdako sa dakong ito, marami tayong nasambungan. Maraming nabago sa ating buhay sapagkat nabigyan tayo ng liwanag sa dakong ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang liwanag na ating nakamtan, iyon ang patuloy at patuloy na nagbibigay buhay sa atin, upang sa araw-araw nating gawain, tayo ay mabuhay ng may kagalakan sa ating puso. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago po ko pasimulan ang ating topic, gusto ko po munang tawagin ang isang kapatid na si Gloria, upang bigyan tayo ng isang inspirasyon na awitin, upang ating mapagnilayan sa ating mga sarili. Hello, buhay ang Diyos! Amen. Lahat nga po tayo pumalakpak para medyo pakayari nung ating joyful. Siyempre medyo, yung iba humihingal, kailang medyo ma-relax naman tayo. Hinga ng malalim. Ayan, buhay ang Diyos talaga, ano po? Alam nyo po, sa dating buhay ko, sabi nga, liwanag, kaliwanagan. Yan po yata yung wala ako sa dati kong buhay. Kung paano nga dito, sa dakong ito, nang ako ay akayin ng Panginoon, dito po ako pinanday ng ating Ama. Kung paano ang iba't ibang uri ng pagsubok, pagdadalisay na aking naranasan, yun po ay walang iba kundi sa dakong ito. Sa totoo lamang po, katulad nyo rin po ako sa dating buhay na hindi ko pagganap nakikilala ang Panginoon. Alam ko na may Diyos. Subalit, gaano nga ba yung grado o masasabi na po, gaano na nga ba kung paano mo siya kakilala sa buhay mo, yun po talaga ang masasabi kong 0-0. Subalit nung ako po ay dinala niya sa dakong ito, sa kabutihan ng ating Panginoon, na ako na walang kaliwanagan sa dati kong buhay, siniglan niya ng liwanag. Maari pong sabihin ko na hindi man ganap-ganap na puspos, subalit nang dahil sa pag-ibig ng Ama na ibinahagi sa mga anak niya, yung liwanag na aking tinanggap, karampot man ito, sa puso ko'y ayokong maging aandap-andap na lamang, kundi may bahagya man siyang liwanag, pilit po akong lumalaban, at ang nais ko, yung liwanag na yon ay maglagablab sa aking puso. Hindi liwanag na aandap-andap lamang. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa inyo, kaya po kayo, ako, ay naririto sa dako na ito. Ang pagtungo ninyo sa dakong ito ay hindi po nagkataon lamang. Hindi po ito nagkataon lang na isinama lang kasi ako ni ganon. Isinama lang kasi ako ni ganon. Hindi po. Kundi kung sino man ang nagsama sa inyo sa dakong ito, yun po ay ginamit ng ating Panginoon upang kayo nga po ay maakay sa dako na ito, upang makatanggap ng liwanag na mula sa banal na Espiritu. Kung paanong ako po inakay ng ating Ama, gamit po ang katauhan
ng ating kapatid na Ana, ng ating kapatid na pianista, kapatid na Mirna. Sila ang nag-akay sa akin dito na kung paano ang pagtungo ko rito ay bilang pagbibigay lamang o pag-uusyoso. Subalit, ng malaunan, first time pa lang na pagtungo ko dito, iba na po ang pinadama sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan pa lamang ng tunog ng piano, iba na po ang naramdaman ko. Naramdaman ko na po ang Panginoon na may kakaibang layon sa akin. Sa pamamagitan din po ng gamit ng mga kapatid ko, kung paano, ang sabi ko nga, ako'y mag-uusyoso lang. Dahil yung mga kasama kong ito, wala nang ginawa kundi sumama ka sa amin, makinig ka ron kay Apo. At siyempre po ako, curious naman ako. Ano ba meron doon? At ang dami-daming tao. Hanggang sa, nang ako po ay tumungo na rito, nakita ko po ang ilang mga kapatid natin na pagkayari ng mensahe ni Apo, nagbe-bendisyon po sila. Mayroon pong mga alagad na nakahilera dito, katulad po ng ginagawa ngayon, sila po ay nagbe-bendisyon. Nakita ko po ang isang babae at ang sabi ko po, tignan ko nga, bakit ba naman yung mga lumalapit doon ay pag nabendisyon na umiiyak at yung iba naman hinihimatay. Sa madalit salita, ang sa akin pong puso ang naroon ay panunubok. Yan po talaga, ganyan po talaga ang masamang espiritu. Sige nga, susubukan ko nga. Alam ba nito yung nasa puso ko? Nang sandali pong iyon, ito po ay katotohanan, hindi po ako nagsisinungaling sapagkat ito po talaga ang naganap sa akin. Pumila po ako doon. Ako po, yung pong nasa harap ko, umiiyak siya, iyak ng iyak habang binendisyon na ng isang babae at pagkatapos nagmasid ako. Subalit habang ako po ay papalapit doon sa babaeng yaon, kumakanta po ang kapatid na Leng. Ang inaawit po nila noon na yung Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo at lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Alam niyo po ba yung kanta na yon? Yun po ang inaawit ng kapatid na Leng. Habang ako po ay lumalapit, ang nasa isip ko po ay, tignan ko nga at babae na to, ano ba ang sasabihin sa akin ito? Dahil ganyan po talaga yung satanas sa isip sige nga. Pero, hindi po kayang pasinungalingan ng aking damdamin na habang ako po ay lumalapit, may kakaiba na pong kurot sa aking puso sa pamagitan ng tunog ng organ at awit naman ng kapatid na Leng. Hanggang saan dumating po yung pagdating sa akin ako po ay binendisyonan. Pagdaka po ako binulungan. Ang nasa isip ko po noon, sige nga, tignan ko nga kung malaman mo laman ang isip ko. Yan po ang nasa isip ko. Subalit nang sabihin po niya sa akin, hindi ko po namalaya ng aking sarili. Doon po ako nakaluhod. Doon ko po natagpuan ang sarili ko sa loob ng adoration at doon po ako magulgol ng iyak. Ang sabi ko po, ako po ay may katanungan sa aking isip. Katotohanan, hindi nga niya nalaman kung ano ang laman ng isip ko. Subalit nalaman naman niya ang laman ng puso ko. Di po ba buhay ang Diyos? Nang kapanahonan po yun, palakpakan po natin ang Panginoon. Muling ibinabalik sa akin ng Ama to Alam niyo po ba, ng kapanahonan na yon, sabi ko po sa kapatid na Mirna, yung babaeng mahaba buhok, sabi ko po, yung medyo matanda, wag po kayo magagalit, madam, ano po? Sabi ko, yung sabi ko, yung medyo matanda buhok, yung matanda, mahaba ang buhok, sabi ko, nakapusod siyang ganon. Yun ang nagsabi sa akin. Sa totoo lamang po, hindi ko na po matandaan kung ano yung sinabi sa akin Oh, hindi po ba? Pero, yung pong sinabi sa akin na yon, ang banal na espiritu, ang alam ko na nangusap sa akin, gamit ang katauhan po naman ng ating pong kapatid na Madam Bet kung tawagin ko. Kaya katulad na lagi kong sinasabi, ang bawat isa ay ginagamit ng ating Panginoon. Bago pa po yan. Pagkayari po noong bendisyon na yon, sunod na sunod naman po ang text naman sa akin. Ako, eto talaga, si Lord, alam niyo po ba? Ako, di ba kakanta lang ako? Okay na. Nahaba Okay, sige po. Akala ko po kasi kakanta lang ako, ba't ba nagkaganon?
Ganun, no? Sige po. At eto na po. Ito po kasi kahiwagaan ng Panginoon. Napakadalang ko po kasing tumayo dito. Alam niyo po ang nangyari sa pamamagitan ng text. Mayroon na pong sunod-sunod na text na nangyari sa akin. At sa pamamagitan ng text na yon, kung minsan po binabasa ko, nakikita ko po, ramdam ko po na hindi tao ang nangungusap sa akin. May oras po na ang nangungusap sa akin ay ang mahal na ina. Alam ko po yan. Mayroon namang oras na ang nangungusap sa akin ay ang ama. Ayan, kinikilabutan po ako. Mahirap pong tumayo rito at magsinungaling sa inyo. Naku po, wala po akong mapapala kahit ano. Pero ito po ang katotohanan. Araw-araw po may text na ganyan, may mensahe po na ganyan. Hanggang sa natatakpan ko na lamang ang sarili ko na gustong-gusto ko nang pumupunta rito. Gustong-gusto ko nang ganon. Gusto ko nang marinig ang bawat mensahe sa pamamagitan ng text message na yan. Dahil ang Diyos, sabi nga, kung uso na ngayon ng computer, ang ating pong Panginoon, high-tech din. Sa pamamagitan ng text sa cellphone, nabuksan po ang puso ko. At gayon din naman sa bawat mensahe na dinadaan naman po sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. At kung paano po ako dinalisay. Huwag po nating sabihin na, alagad dyan. Maging ang kapwa mo, maging ang kasama mo, maging ang katabi mo sa sandaling ito, maari pong gamitin ng Ama sa iyo upang dalisayin ang puso mo. Sa dako pong ito, iba't ibang uri ng pagsubok ang dinanas ko. Subalit, nang dahil sa pag-ibig at sa liwanag na ibinigay ng Ama sa akin, sa liwanag na tinataglay ko, sabi ko nga, alam ko hindi ganun kaliwanag na puspos na puspos. Subalit, ang ibinahagi sa akin ng Amang kaliwanagan, ayaw kong sa puso ko'y maging aandap-andap na lamang, sapagkat sayang na lahat ang ibinigay sa akin ng Ama. Sayang ang panahon na kung paano niya ako dinadalisay. Kaya nga ang sabi ko, sino nga ba ako para magpatotoo sa harap ninyo? Ano ang kredibilidad meron ako? Wala. Sapagkat sa dati kong ang buhay, katulad nga na lagi kong sinasabi, nandun lang ako sa barandilya, may nagdaang prosesyon, ang sinabi sa akin o ba't natsuka rin itang babaeng ta? Sa salita pa lamang pong yun, naroon na yung paghuhusga, di po ba? Subalit, nang dahil sa may liwanag akong tinataglay sa aking puso na mula sa Ama, wala pa akong sakit na naramdaman, kundi ang sabi ko po, Panginoon, lumingon po ako, sabi ko, Panginoon, meron po akong katanungan, subalit wala po akong pagdaramdam. Kung sa dating buhay ko, mangyayari po yung ganon, na ako'y walang liwanag na tinanggap sa Ama, alam niyo po ba ang gagawin ko? Wag na hindi ko marinig yung babae po na yon, baka po kalad ka rin ko siya sa bunutan. Subalit nang sa tinanggap kong liwanag sa aking Panginoon, kung papaano po yung pagtitimpi, walang-wala po ako noon sa dating buhay ko. Isang salita ka pa lang, 20 na ako. Ganyan kung papaano po ang liwanag na pinagkaloob sa akin ng Ama. At maging ang mga kasama din natin na yan. Sabi ko nga, huwag mo isipin yung katabi mo Hindi naman katabi ko, Neri Dinadaldal ako ng dinadaldal, nakikinig ako. Alam niyo po ba, maging positibo ang pagtanggap, sapagkat iyon po, ginagamit ng ating Ama upang dalisayin ng puso mo. Oo, katotohanan po na tayo'y tao lamang, totoo po yan. Nang minsang magbahagi si Dora at sinabi ko, pagsubok lang, lumabang ka. Tama po ang sinabi niya, kung bilang tao'y napakahirap, paano mo lalabanan? Hindi ganun kadali na sabihin natin na, kayang-kaya ko yan, dahil sa Panginoon ko, nilalabanan ko. Sadyang pakikibakahan mo. Sadyang pakikibakahan mo ang bawat pagsubok. Subalit, ano po ang pinakamainam? Mag-asal bata ka. Mag-asal bata ka. Mag-asal bata ka. Wika ng banal na Espiritu. Kung papaano po ang lahat ng mga sakit, huwag mong itanim sa puso mo. Sapagkat pa itinanim sa puso mo'y hinanakit, hindi ka makapagpapatuloy. Hindi kayo makapagpapatuloy. Ang Diyos, sampahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Patuloy nating hanapin ang totoo. Patuloy nating hanapin at pagtibayin ang totoo sa puso mo na wala pong hinanakit. Meron man tayong nakikita sa palagay natin hindi karapat-dapat sa ating kapwa, sa ating katabi, sa ating kapwa lingkod, o kung kanino pa man, idulog po natin sa Panginoon, sapagkat kung papaano yung liwanag na inialay ng Ama sa iyo, naaandap-andap, muli niya itong pag-aalabin sa puso mo. Buhay ang Diyos. Salamat sa ating kapatid na Ana, kung paano nga siya naman ay ginamit ng ating Ama sa akin
upang ang lahat ng pahayag ng Ama at ng mahal na inay makarating sa akin, upang ang puso ko ay baguhin. Salamat sa kapatid na Alan na sa bawat tunog ng kanyang piano, iba na po ang aking nararamdaman. Sa mahal na Apo Kunching na hindi kayang pasubalian kailanman, na kung hindi nang dahil sa dakong ito at sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo na ginamit sa akin, nasaan na kaya ako? Yan po ang isang napakalaking katanungan. Nasaan na kaya si Gloria? Ano kayang liwanag ang mayroon siya? Liwanag na artipisyal o kadiliman pa rin magpahanggang ngayon ang sinusuong niya? Ang utang na loob, ito ay sa tao. Ang pagsamba ay tanging sa Diyos Ama ito. Sa ating mahal na Apo Kunching, bilang ginagamit ng banal na Espiritu, ipagkaloob natin ang pinakamataas na antas ng respeto at paggalang bilang siya ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Sa atin pong lahat, maging ako, hindi po ako perpekto, walang perpektong tao sa atin. Subalit dapat nating tandaan, sabi ko nga, ulitin ko, nasaan na ako kung hindi ako inakay sa dakong ito? Anong liwanag mayroon ako kung hindi ko nakilala ang mahal na Apo? Kaya papuri at pasasalamat tanging sa Diyos Ama ko'y naalay, sa taong hinirang pinili at kinalugdan niya upang gamitin niya at ang salitang banal ay kanyang mauluwal sa harapan, mag-akay na mga kapatid na naliligaw, mga kaluluwang sadlak sa kasalanan na katulad ko. Ako po ay tao lamang, subalit ang Diyos, mayroon siyang layunin sa bawat isa. Kani-kaniyang gampanin tayo sa ating Ama. Huwag mong isipin na ikaw ay nakaupo lamang dyan, sapagkat ang gusto ng ating Ama, ikaw ay tagapakinig lamang. Hindi, mahal na kapatid ko, sapagkat may layon ang Diyos sa iyo. Kung paano sa kapitbahay mo lamang, ibahagi mo ang Ama, kalulugan ka na ng Ama ko. Iyan ang Diyos na mapagmahal. Siya ay tunay na dakila at makapangyarihan, mahimala at mahiwaga. Kung paano ang liwanag na sa akin ay kanyang ipinunla, ayoko nang ito ay mawala pa. Kaya po, para sa ating Panginoon, para sa ating Ama, dahil sa liwanag na ipinagkaloob niya sa akin, ipinunla niya sa puso ko ang liwanag na ito. Ang awit kung ito, Ama, ay hinahandog ko para sa iyo. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ama'y iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking linisan, hindi ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Salamat sa iyo, mahal na Mother of the House, kung paanong ikaw ay ginagamit din sa akin, sa aking shepherd, Josie Tulpo, kapatid na Marie, sa mga choir, galak sa aking puso, sa bawat araw na kayo ay nakikita ko, kung paano wala kayong kamalayan, ginagamit din kayong pagsubok sa akin, subalit positibo pa rin, sapagkat daan lamang ito upang ako'y magtibay. Maraming salamat sa iyo, mga kapatid ko. Salamat sa Diyos na buhay, kayo ipinagkaloob sa akin. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin
kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ang may iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggat may puso akong marunong magmahal, at ang sinisigaw ay laging ng ikaw. Hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Ama, huwag mo sarang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging Maraming salamat po. Buhay na buhay ang Diyos. Salamat po. Pasensya na kapatid na Marie sapagkat nahaba. Wala po akong magagawa. Yun po talaga yung nandini. Kaya yun po pinalabas ng Panginoon. Ano po? Purihin, purihin, sambahin, dakilain ng ating Panginoon. At salamat din sa mahal na Apo Kunching na kung walang nagbatang Apo, lahat po tayo wala rito. Kaya po, mahal na mahal po namin kayo, mahal na Apo. Ano man ang aming pagkukulang, kaming mga alagad, kaming mga choir, alam po namin na higit nyo kaming mauunawaan. Apo, malayo pa po ang birthday mo, pero happy birthday. Maraming salamat po kay kapatid na Gloria. Maaba man ang binahagi niya, subalit marami kayong napulot sa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang awitin, tumimo sa ating puso. Amen po ba? Nadaman niyo po ba pag-ibig ng ating Panginoon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po. Oo, teka lang po. Sandali lang po, babati lang po ako yung nasa internet po. Hello, Kati, Chico Lee. Pasensya na po, no? Abby, anak ni Mother na nasa Singapore. Jess, Espanyol, tsaka Irene. Sila Tita Opo nandito na, tsaka po sila Tita Biolo. Hello, Wensley, kapatid na natin nasa Japan. Maraming salamat po. Tapos na ba? Talaga. Okay, salamat po. Natapos na rin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Talaga pong ganyan. Minsan po, kahit na po magkakakanta lang ang ibibigay niya, subalit po, pag binigay ng Panginoon na magturan siya kung ano nga ba ang nadama niya, hindi po kayang tutulan. Kaya po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Tunay nga po na ang liwanag na nakamtan niya sa dakong ito, ayaw po niya na nang uundap-undap. Gusto po niya yung tuloy-tuloy ang liwanag, at noon makapagbigay din siya ng liwanag sa kapwa niya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang kapatid natin upang ipahayag sa atin kung ano nga bang klaseng liwanag ang natagpuan niya sa dakong ito, at patuloy siyang nakikilaban at nakikibaka anuman ang pagsubok na dumarating sa kanya. Patuloy siyang nakatindig at kumakapit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Mother of the House, kapatid na Marisa. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito pinahintulot mo na maghayag ng iyong kabutihan, kagandahang loob sa bawat araw, na aming nakakamtan sa dako mong banal na iyong tipanan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo
Nawa, ang mga kapatid ko bilang mga anak mo sa dakong itong inakay mo sa oras na ito ay ganap kang madama, makilala sa pamamagitan ng mga aral, sa pamamagitan ng pagmamahal, at sa pamamagitan ng mga gawa. Patnubayan mo po ang bawat isa at kamting lubos ang iyong kabutihan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadyang kapuri-puri ang ating Ama sapagkat liwanag na kailanman ay walang kamatayan ay ibinahagi sa dakong ito. Amen po ba yun? Sa unang buhay po, kung aking pong susuriin, mahahambing ko po ang liwanag na aking nakakamtan at sa akin ay nanahan ay hambing lamang sa isang lampara na kapag walang gaas, mamamatay siya, nauubusan. At pagdakaan doon na naman. Yan po yung unang buhay ko nang hindi ko pa nasusumpungan ng dakong ito. Subalit, salamat sa Ama sapagkat sa kabila ng kalayaan na ipinagkaloob po niya sa akin bilang isang nilalang, ordinaryong nilalang, hindi niya pinahintulutan na ako ay tuwirang maligaw. Amen po ba yun? Sapagkat kung akin pong sinusuri at binibigyan ng pagninilay sa bawat araw, ngayong ako ay isang hinirang sa dakong ito, higit ko pong nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos na ang kaparaanan po niya ay nawa ay maramdaman lahat ng tao. Amen po ba yun? Sapagkat kung noon po sa unang buhay ko, yung aandap-andap na liwanag na aking nakakamtan at taglay ng aking katauhan ay hindi ako pinahintulutan ng Ama na tuwirang maligaw. Ngayon ay na-realize ko po at nasuri ko na sa kabila pala na hindi ko siya masyadong kilala, yung tanglaw po niya ay hindi niya winalay sa akin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po maaaring ang ilan sa inyo ay may mga pinagdaraanan? Maaaring ang ilan sa inyo may mga dinadala? Huwag niyo pong pahintulutan na magapi po kayo bilang pagkatao. Kundi, hindi mo pa ganon kalalim ang pagkilala mo sa Diyos, subalit alam mo, masilayan mo lang ang langit, masilayan mo lang yung ulap na yan, yung kalikasan na yan, alam mo na may gumawa niyan. Amen po ba yun? Kaya, kung ito po yung mananahan bilang isang liwanag ng isip at puso mo, hindi ka basta-basta bibigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung naganap sa akin sa dakong ito. Nasabi ko nga kagabi, nung bilang facilitator na wala po yung dapat facilitator, itinatago po kami ng Ama doon sa aura na hindi kami masisilayan na kami nalulugmok, hindi kami masisilayan na kami ay parang dapang-dapa na, kundi patuloy niyang ibinibigay yung liwanag na masisilayan ng tao na sa panlabas man nakaanyuan ay mararamdaman nyo na sila kasi may tanglaw ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At yun po ang ayaw naming ipahiya ang Panginoon. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, hindi man siya bumababa upang sabihin niyang, ako ang liwanag. Subalit may isang apo kunching na ginamit sa bawat isa. Amen po ba yun? At mahahambing ko po ngayon na ang lampara sa unang buhay, ngayon po ay inaangkin ko po na habang panahon na po siyang manahan sa akin, na nabago. Kumbaga po na-modernize yung lampara na yon, hindi rin fluorescent, hindi rin kung anuman, kundi yung liwanag na sinasabi nga ni kapatid na Gloria, ni kapatid na Marie, yung liwanag na yun ay hindi mo na kailangang bilhan pa ng gas para mag-ilaw, hindi mo maaaring i-replace pa kung ano-ano para mag-ilaw, kundi bawat araw, hindi mo man nakikitang lumiliwanag, subalit sa iyong pandama, patuloy siyang lumiliwanag. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung aral, yung banal na espiritu na ibinahagi po sa bawat isa, at yung aral. Yung aral ng ating Panginoon sa dakong ito, yun po yung nagsisilbing gaas sa aking pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kung wala nga po yung aral at walang isang apo kunching na ginamit, sabi nga ni kapatid na Glo, sadyang hindi rin namin alam kung nasaan kami. Hindi po kami magkikita-kita niyan. Yung aking mga kapatid na naririto, si Mami Beth, hindi rin niya maisusuko ang kanyang pinagpalit, isinuko para sa Diyos kung hindi rin siya inakay ng Diyos. Lahat po kami magkakapatid, maging kayo rin. Kaya sa madaling salita mga kapatid,
yung liwanag na ipinagkaloob ng Panginoon sa aming buhay bilang mga hinirang ay liwanag na walang kabayaran. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil yung liwanag na yun, napapalitan niya lahat ng iniwan mo. Amen po ba yun? Sige po, magsuri po kayo. Kami po, ayan, yung mga kapatid ko, sample ko po sa inyo si Mami Beth. Nasa tuwina nga, nasasambit po niya. At pinagmamalaki niyang Diyos sa kanyang pagkatao. Dahil sa pagsuko niya, hindi po siya binasyo ng Panginoon. Amen po ba yun? At nagkaroon pa ng extension. Ano yun? Ang kanyang mga anak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa isang kapatid na Marisa po, o sa ating mahal na apo, sa mga kapatid kong alagad, ganun din po kami. Ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na apo Kunching, ay maihahambing ko po na wala na siyang kamatayan magpakailan paman. Amen? Mamamatay lang yun sa isang pagkatao kung ayaw mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Mamamatay po yun sa pandamo mo kung ayaw mo. Subalit ang ibinibigay sa'yo, walang kamatayan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita, yun po yung pinahahalagahan ko po ngayon. Sapagkat, sabi nga, kapag ordinaryo o ordinaryong gasera, wala kang gas, pwede kang bumili sa tindahan. Kung hindi naman sa kapitbahay, wala sa tindahan, pwede kang humingi. Alam niyo po, itong liwanag na ipinagkakaloob sa dakong ito ay hindi pwedeng bilhin at hindi rin pwedeng hiramin, kundi ang nagkakaloob sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na apo Kunching, kapag ipinagkaloob sa'yo, ikaw mismo ang mag-iingat na huwag siyang mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, yun po yung aking nararamdaman. Sapagkat, totoo po yun, kung pagagapi po kami doon sa pahintulot na pagdalisay, hindi nyo na po kami makikitang nakatindig sa oras na ito. Amen po ba yun? Sapagkat, pinatutuhanan ng Ama na ang mga pagdalisay na yan ay isang uri din ng liwanag na mula sa kalaban. Amen po ba yun? Kaya, ang liwanag, kapag ang iyaan ko po'y kapwa liwanag, makikita mo kung sino yung matibay. Yung liwanag na mula sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Baka po ma-misinterpret nyo, yung liwanag na mula sa kalaban ay dilim. May liwanag siya pero madilim. Yung, kumbaga po, naroon yung, pag nakita mo, sabi nila may ilaw na pero madilim pa rin. Yun po yung dulot ng kalaban. Kaya yun po yung mga pagdalisay. Subalit sa ating Panginoon, yung liwanag niya, wala kang makikitang dilim. Kahit sabihin natin pinakamaliit yan, kapag pinadama niya sa puso mo, dahil siya'y malakas, makakahulagpos ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, sa ibinahagi ko po sa inyo, ang liwanag na yan, habang umaawit si kapatid na Gloria, sa totoo lang po, huwag niyo pong basagin yung aking, kumbaga sa salitang tao, yung trip. Ano po? Kapag may naririnig po akong umaawit, sobra po akong nadadala sa puso ko. Sapagkat, sa oras ng pag-awit po ng ating mga kapatid na umaawit sa gitnang ito, naroon po yung kaagad yung dinadama ko na po sa puso ko, nakaharap ko si God. Na kailangan ko yung liwanag niya. At sa bawat araw, sa bawat oras, sa pamamagitan ng ating mahal na apo Kunching, suriin niyo po at kayo po ay makadadama. Yung mga puso po natin ay hambing sa isang sisidlan ng yung gasera po ang puso natin. Hindi po yan aandar. Hindi po yan mapapakinabangan natin kung ang mga salita ng ating Panginoon bilang gas ay itatalbog lang po sa puso natin. Amen po ba yun? Kailangan po ibigay po natin ng buong kababaan sa ating Diyos, ang ating puso, ang ating isip, upang ang magsisilbing gasolina, gas, para magbigay ng liwanag, ay patuloy na nagniningas at hindi aandap-andap. Buhay po ba ang Diyos? Alam ko po, ang ilan po sa inyo, may mga sakit, may mga karamdaman. Lahat po ng dinaranas nyo, dinaranas din po namin. Siguro po, maaaring sambitin nyo, bakit kami nanlalata, bakit kami nalulugmok, baka po yung gasera nyo po ay kulang po sa gas. Sa dakong ito, maaari po kayo mag-refill. Amen po ba yun? Maaari po kayo mag-refill sa dakong ito. Na wala kayo makikita na maglalagay sa puso nyo.
kundi sa pamamagitan ng salita, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kung medyo aandap-andap na yung gasera nyo, punta lang kayo dito. Mag-charge lang po kayo sa dakong ito at sigurado magliliwanag muli kayo. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang pakikinig. Napakahalaga ang pakikinig, sabi nga ni Mami Beth, na sa tuwin na yung nasasambit. At mahalaga po na ang bawat nagbabahagi ay pinakikinggan nyo po. Hindi para ipagmalaki yung aming mga sarili, hindi po. Kundi ang ipinagmamalaki po namin na sa dakong ito, kami ay hinirang, pinahaginan, at tuwirang gumanap ang Diyos para sa amin. Yun po yung nararamdaman namin, na alam po namin na ang tunay na Diyos ang gumagawa at gumaganap sa bawat isa. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po ang iiwanan ko po sa inyo. Huwag nating isang tabi yung mga gasera ng ating katawan. Ihamping ko po sa puso nyo, sa isip nyo. Kailangan po yan laging sinisidlan ng gas para lalong magliwanag. May isip nyo paano yun masisidlan? Simple lang po. Kung ang laman po ng gas nyo ay may halong tubig, pipisik-pisik lang po yan. Tutunog-tunog na pst, 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 pagkatapos mamamatay. Mga kapatid, sa dakong ito, nagre-refill si God araw-araw. Ano man ang baon natin ngayon sa oras na ito, sa mga ating puso, sa ating isip na magsisilbing kasera nyo, subukan po natin na ito ay ipalinis. Sa mamaya po, paglabas ng ating mahal na Apo Kunching at ang mga kapatid kong nagbabahagi, unti-unti po makakapag-evaluate po kayo sa inyong mga sarili. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit ito po ay tip para po sabihin po namin sa inyo, lalo na sa isang kapatid na Marisa bilang mother of the house. Sabi ko nga, kung hindi ang liwanag ng Diyos, wala ring makatitindig sa oras na ito. Subalit dahil sa liwanag ng Diyos na walang kamatayan, na patuloy nagbibigay ng gas sa puso ko at isip ko, ang kanyang mga aral, ang kanyang mga pangako, ang lahat ng kanyang ginampanan sa buhay ko, kaya patuloy pa rin po nagliliwanag. Nawa po, kayo rin po, sapagkat ang liwanag na ito, lahat kaya niyang gawin. Amen? Lahat. Wala kang salapi, may sakit ka, wala kang kahit na ano, kapag ang liwanag na itong tinanggap mo, lahat ng wala sa iyo kaya niyang ibigay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya namnamin po natin, kamtin po natin, sapagkat sa bawat araw, ang pagbaba ng liwanag na ito ay hindi po andap-andap. At sa bawat araw, bago ng bago. Ang pagre-replace po niya ay bago ng bago. Amen po ba yun? Kaya ikaw na nanatili na sa Ama nagtitiwala at sa banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, bawat isinisilid po niyang gas sa puso't isip mo, sigurado magdudulot ng galak sa buhay mo. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, kapatid na Marisa, sa iyong binahagi. Tunay nga po na sa dakong ito, kung kailangan nyo ng liwanag, dito niya lamang makakamtan. At ang liwanag na makukuha nyo sa dakong ito, yung liwanag na walang kamatayan. Amen? Na sa tuwi na lang pumunta kayo dito, mapupull charge kayo at iyon ang babaunin nyo. Saan man dako kayo pumunta, hindi kayo madidimlan. Sa tuwi na, ang liwanag ay kakamtin nyo sa pamamagitan ng banal na mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, liliwanag ang buhay nyo. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, gusto ko lamang pong tawagin ang isang kap upang magbahagi sapagkat sabi niya, gusto niyang magbahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Amang. Magandang umaga po uli sa inyo mga kapatid sa tanghaling ito. Napakaganda po nung tema ngayon. Kagaya po nung kahapon na wala pong tema pero meron po akong dalang sariling tema. Yung pong pananalig at pananampalataya. Tama-tama po sa ngayon na tema ngayon na liwanag. Yung po kasing pananampalataya at saka liwanag, magkaangko po yun. Kaya po lang ako na mag-share uli kasi po kahapon,
Ang naibigay ko po kahapon na tema ay nga po yung pananalig. Nadala po kasi ko nung karamdaman ko kahapon. Para pong maiyak ako kahapon, kaya po parang hindi ko na nabigyan ng linaw yung pagkatapos pong manalig ako at ako'y gagaling. Yung panampalataya ko po, parang hindi ko po nabigyan ng linaw. Kaya po, kagabi, natutulog po ako. Nagising po ako na bandang alas 12. Ba't po hindi na ako makatulog? Ang nasa isipan ko yung ibinahagi ko kahapon na dinasal ko pa naman po bago ako tumayo. Niling ko po sa Panginoon na lahat po nung naging kabutihan niya, ang pinagkaloob sa akin, kagalingan. Wag po sanang maagaw ng kalaban. Mabanggit ko po sana lahat. Dahil talaga pong ako galak na galak sa pinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos. Kaya po kahapon, nadala po ako nung tema ko na yun pong una, pananalig. Alam niyo po, natapos po tayo kahapon, andito pa rin po ba yung kahapon? Nakalimutan ko po tuloy kasi magpasalamat dun sa mga tao na yun po yung nais po gabi, nakalimutan kong pasalamat sa mga ginamit ng Panginoon na kaya ako at Manoy gumaling. Kaya po ako'y nagbalik uli para lang po ako mabigyan ko na linaw yung pananampalataya at saka yung pasasalamat. Noong pong ako'y magaling na, yun nga po palang paglalakad ko. Nasabi ko po na ako'y at Manoy nakalakad. Alam niyo po, natulang po ako ng Apong Kuntsing na gumawa raw po ako ng gabay na kawayan at doon po ako manggabay para po ako'y makalakad. Pagkatapos po, nagbanyos po ako. Doon po sa pagbabanyos ko, bali po 3 siyam na ang naging banyos ko, bali po 3 siyam, kaya 27 days. Doon po sa pagbabanyos ko, doon ko po nadama na ang aking pananampalataya ay naging malinaw dahil puro sa pamamagitan ng nung po ako'y naglalakad na, nadama ko po na sabi ko po, kasi po madaling araw pa lang naglalakad na ako talaga dahil sa kagustuhan ko pong makalakad agad. Tapos po, nakalakad po ako agad. Kaya po, sabi ko, maraming salamat po kay Apong Kuntsing at lalo na sa Panginoon. Yun po yung hindi ako makatulog kagabi dahil hindi po ako nakapagpasalamat sa Apong Kuntsing at sa Panginoon. Pagkatapos po, yung pong kamay ko, hindi ko nasabi sa inyo na hindi ko maitaas yung kamay ko nito. Hindi ko po maitaas. Di nagbanyos nga po ako. Pagka nayayari po akong magbanyos, nakaupo po ako ron. Nadaanan po ako ni kapatid na Alan. Kaya ginamit din po ang kapatid na Alan, yung po nagpapiano, na ako para gumaling. Ginawa po niya, dahil hilot na raw ba ako? Sabi ko, hindi pa ako Ginawa po niya, hinilot ako. Sa laki po niya na tinaas yung kamay kong ganon. Masakit na po, ayaw pa niyan lubayan, kagaganon. Alam niyo po, kinabukasan nung makiumuwi sa amin, masakit yung mga ganito ko. Dati pong di ko maitaas, di ko maibabang ganon, nakaganon lang po. Kinabukasan po, di nagbanjus na naman po ako. Katapos nadaanan naman po niya ako, nilot na naman po niya, itinaas na naman po niya, itinaas yung kamay ko. Kaya, timano po, naitaas ko yung kamay ko, kaagad-agad. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon at kay kapatid na Alan dahil ginamit po siya ng Diyos para maitaas ko agad yung kamay ko. Doon po nagsimula na ako'y nanampalataya dahil po lumakas po ang aking pananampalataya sa Diyos na sabi ko po, gumaling lang po akong totally. Maglilingkod po ako sa Kanya. Hiniling ko po sa
Apo Kuncheng na sinabi ko po sa kanya na, Apo, gusto ko pong maglingkod sa Panginoon. Sabi ko ganun, tulungan niyo po ako. Alam niyo po, hindi po nagtagal, ilang araw lang po, nagbendisyon po ang Apo. Bebendisyon po yung mga Caps. Nakasama na po ako rin sa bebendisyonan. Kaya po ako nagpapasalamat. Una sa Panginoon, sa Apo Kuncheng, kay kapatid na Alan, at sa mga alagad po na hindi po ako nakapagpasalamat sa inyo kapon. Dahil alam ko po na pinanalangin niyo ako na ako agad ay gumaling. Kaya po maraming salamat po sa mga alagad. Sa mga Caps ko pong nagbabanyos ako po naalalayan nila rin sa banyusan. Salamat po sa mga Caps. Salamat po, Panginoon ko, na sabi ko nga po, hindi na ako mangangamuhan. Dito na lang po ako sa Divine Mercy at patuloy pong maglilingkod sa Panginoon hanggang ako'y nabubuhay. Ilang po't maraming salamat. Maraming salamat po sa binahagi na ating kapatid. Yung pong hindi nakakakilala sa kanya, nung dumating po siya dito, naka-wheelchair po siya, may NGT po, kasi po galing siya sa ospital, na-stroke siya, tinamaan po ang kanyang ulo, lumaki yung isang mata niya, yung ganun po, naduduling siya. Yung pagkain po niya, nagdadaan lang sa NGT niya, na kung ikaw bilang pagkatao mo, sasabihin mo wala na siyang pag-asa, dahil siya din mismo po sa sarili niya, wala nang pag-asa para sa kanya. Subalit, nang nadako siya sa lugar na ito, nakamtan niya ang liwanag, nagkaroon siya ng pag-asa dahil sa banal na espiritu sa katao ng ating mahal na Apo Kuncheng. Nakita niya ang liwanag at ngayon tinatamasan niya ang liwanag na mula sa Espiritu Santo. Salamat po, kapatid. At ngayon naman po, susunod ko po ang ating kapatid upang magbigay ng isang awitin sa atin habang wala pa po ang ating mahal na Apo Kuncheng. Tinatawagan ko po si kapatid na Mirna upang alayan tayo ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin po at dakilain ang Ama. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa liwanag na handog mo. Patuloy mo po nawang idatal ang liwanag mo sa bawat isa sa amin. Amen. Buhay po ang Diyos. Kakagalak naman po ang kapatid na facilitator. Wait lang. Subalit, kung lahat po kayo ay itinuon ninyo ang inyong pandinig, ang inyong mga damdamin habang nagbabahagi ang ating kapatid na guro, doon po ay tuwirang mararamdaman ninyo ang katotohanan na hindi natatakdaan ng sariling kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Panginoon ang maghahari. Subalit bago ako tawagin ang kapatid na Marie, eto ang dulog ko sa Ama. Maging kabahagi lamang po uli ako, ilang katagalang, maawitan lang kita. Kaya po mga kapatid, katotohanan po yun habang nagbabahagi ang kapatid na guro. Nagsasalita kami sa aming mga sarili, gayon din si Mami Beth. Nagsasalita kami na wala kaming kausap na nilalang. Kung hindi sa aming mga sarili, lumuluwal ang katagang. Totoo naman yun. Totoo yun. Hindi mo magagawa yun, kundi kagustuhan ng Ama. Kaya po mga kapatid, kung sa bawat tumitindig sa harapan, ang nanamnamin natin ay ang makapagdudulot sa atin ng higit na kalakasan at igting ng Espiritu sa ating katauhan, hindi po natin dadamhin kung ano yung pagkakamali, mapupuspos po tayo ng galak. At doon sa kapuspusan ng galak, muli po, namnamin ninyo ang lumang awiting ito na muli ay niloob ng Ama, na maialay ko sa Kanya at sa inyong lahat, mula sa Kanyang banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Mami Beth Chico, sa kapahintulutan ng katauhan, bilang ginagamit ng banal na Espiritu, bilang kinalugdan ang ating minamahal na Apo Kuncheng. Wika nga ni Mother, hindi bababa ang Ama, tuwirang bababa ang Ama upang ibuhos sa atin ang liwanag, kundi
Saan man tayo naroroon, patuloy nating damhin ang liwanag niya at hanapin. At saan man naroroon ang Ama, hanapin natin ang liwanag niya, hilingin natin ang liwanag niya, patuloy nating maramdaman, patuloy tayong matanglawan. Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Mami Beth. Saan ka man naroroon, Ama, pag-ibig mong wakas aking nadarama. Kahit kailan di mo ako nilimot, ang palad mo laging iniabot. Saan ka man naroroon, Ama, pangarap ko'y ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mo sa bawat sandali, iisipin kita saan ka man naroroon. Saan ka man naroroon, Ama, ang pagkalinga mo aking nadarama. Araw-araw ika'y nagkagabay upang iyong punuan ang lahat kong kakulangan. Aking Ama, o kay dakila mo, pag-ibig mo'y tapat, di tulad ng tao. Kaya naman nang makilala ka, napuspos ng galang ang puso ko, aking Ama. Saan ka man naroroon, Ama, pag-ibig mong wagas aking nadarama. Kailan pa man sa iyo'y dililimo ang palad mo, laging iniabot. Saan ka man naroroon, Ama, pangarap ko'y ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mo sa bawat sandali, iisipin kita
saan ka man naroon. Kaya naman nang makilala ka, Ama, napuspos ng galak ang puso ko, aking Ama. Amen. Salamat po, kapatid na Myrna. Isang announcement po pala, mga kapatid, sa darating pong Saturday o Sabado, ang gawain po natin sa umaga ay magsisimula po ng alas 10 sapagkat meron pong misyon sa Valenzuela, Metro Manila sa hapon po. Kaya po maaga po ang pasimula dahil bibiyahe pa po papuntang Maynila. Kaya po lahat po ng darating sa Sabado, agahan po natin alas 10 po ng umaga. Amen po ba ang gawain po sa umaga? Wala pong gawain sa gabi dahil nga po andon po ang sa misyon ng mga alagad at ang ating mahal na Apo Conching. Yung pong gustong sumama, pwede pong pumunta roon, subalit magdala po kayo ng inyong sasakyan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, sa lahat po ng mga nagbahagi o tumindig dito, isa lang po ang gusto ko pong ibigay sa inyo na ang tunay na liwanag ay nagmumula sa ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching sa tuwin na inihahasik sa atin ang tunay na liwanag na kung tayo ay nadidiliman, tanggapin natin ang liwanag na nagmumula sa Espiritu Santo na hinahain sa atin ng mahal na Apo Conching sa kanyang katauhan bilang ginagamit ng ating Panginoon. Tanggapin natin ito at tulirang magliliwanag ang ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa lahat po ng nagbahagi, salamat po. Magsitayo po tayong lahat. At awitin natin ang